Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, EPP, Family Consumer Science, Grade 4, Quarter 3, Week 2. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa tamang pagkilos at angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng pag-aayos, pangangalaga sa sarili, angkop na pagkilos at pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Pamantayan sa pagganap na ipapakita ng mag-aaral ang pag-aayos, pangangalaga sa sarili, angkop na pagkilos, at pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Kasanayang pampagkatuto. Mga kasanayan. Una, na ipakikita ang tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Pangalawa, na ipaliliwanag ang mga kagamitan at consumables at gamit nito sa pangangalaga ng sarili. At pangatlo, nakapipili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Simulan na natin. Day 1. Panuto. Ibigay ang kasagutan ng mga tanong. Isulat ang mga ito sa mga graphic organizer. Ano-ano ang mga pagbabagong pisikal na nagaganap sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Ano ang halimbawa ng kagamitan na gamit sa pangangalaga ng katawan? Bakit ito ginagamit bilang kagamitan sa pangangalaga ng katawan? At paano ito ginagamit sa pangangalaga ng katawan? Ipabasa at ipasagot ang sumusunod na mga katanungan. Paano na ipakikita ang tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Ano-ano ang mga kagamitan at consumables at gamit nito sa pangangalaga ng sarili? Paano nakapipili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Mahusay! Ngayon, ating talakayin ang mga sumusunod. Una, manggas. Ito ay bahagi ng kasuotan na nakakabit sa balikat, sumusuklob at tumatakip sa buong braso o bahagi nito. Habang ang consumable naman, ito ay gamit na nauubos. Naisasagawa ang mga paraan sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Bilang panimula at pagbibigay diin sa aralin, maaaring bagitin ng guro ang kahalagahan ng pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Tandaan, isa sa mga mahahalagang gawain mo bilang mag-aaral na lumaki ay ang pagsasagawa ng mga tungkulin sa sarili. Kapag ang mga gawain ito ay naisasagawa ng wasto, nagiging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay. Ang pagkakaroon ng maayos at mabikas na paggayak ay makatutulong ng malaki hindi lamang sa kaanyuang panlabas, kundi pati na rin sa personalidad, postura, at pag-uugali ng isang tao. Mahalaga sa bawat tao ang kalinisan at kaayusan. Tungkulin ng bawat tao ang panatilihin ang kalinisan at kaayusan ng sarili. Hindi ito ginagawa kung kailan lamang naisin at lalong hindi ito pansamantala. Narito ang wastong paraan ng paliligo. Una, basain ang buhok at buong katawan. Pangalawa, linisin ang buhok gamit ang shampoo o gugo. Gamitin ang dulo ng daliri sa pagmamasahe ng iyong anit upang malinisan ito at dumami ang bula. Banlawang mabuti. Pangatlo, kuskusan ng sabon ang basang bimpo. Kuskusin ang muka at lahat ng parte ng katawan. Bigyan pansin ang lieg, likod ng tainga, siko, binti,
alak-alakan at ang mga daliri sa paa. Pang-apat, banlawan ng ilang beses hanggang matanggal ang mga bula sa buhok, muka at buong katawan. Siguruhing malinis at walang natirang sabon sa katawan. Maaari ring gumamit ng maligamgam na tubig at sundan ng malamig na tubig upang sumara ang mga skin pores at maiwasan ang pagpasok ng alikabok o dumi sa balat. At pang-lima, punasan at patuyuin gamit ang malinis na tuwalya ang buhok at buong katawan. Magsuot ng malinis na tuwalya ang buhok at buong katawan. Magsuot ng malinis na damit. Maaari ring pulbusan ang piling bahagi ng katawan upang mapanatiling mabango at maginhawa ang pakiramdam. Narito naman ang mga simpleng paraan sa paglilinis ng buhok. Una, suklayin ang buhok upang maalis ang alikabok at balakubak. Pangalawa, basaing mabuti ang buhok. Pangatlo, maglagay ng katamtamang dami ng shampoo sa palad. Imasahe ito sa buhok hanggang sa bumula. Pang-apat, banlawang mabuti ng malinis na tubig. Pang-lima, guguang muli at banlawang mabuti gamit ang malinis na tubig. At pang-anim, patuyuin ang buhok gamit ang malinis na tuwalya. Narito naman ang mga mungkahing hakbang sa pagsisipilyo ng ngipin. Una, maghanda ng isang basong malinis na tubig. Hugasan ang sipilyo at lagyan ng toothpaste. Pangalawa, ikuskos ang sipilyong may toothpaste sa ngipin hanggang bumula ito. Gawing pataas ang paghagod ng sipilyo sa mga ngipin sa ibaba at pababa naman sa ngipin sa itaas. Ang mga singit-singit at pagitan ng ngipin ay dapat ding nasesepilyohang mabuti. Dapat malumanay ang pagsisipilyo upang hindi magdugo ang gilagid at masira ang ngipin. At pangatlo, pagkatapos magmumog ng malinis na tubig. Ulitin ang pagkuskos sa ngipin. Magmumog muli hanggang maalis ang bula. Bago ang panunood at pagkikinig ng mga mag-aaral sa roleplay or pakitang gawa, demonstrasyon at pagtatalakay ng guro, ipababasa ng guro ang mga sumusunod na katanungan. Ano-ano ang mga paraan o hakbang sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili? Paano isinasagawa ang mga pamamaraan na ito? At bakit isinasagawa ang mga ito? Ngayon narito ang isang gawain. Panuto, ang mga larawang nasa hanay A ay mga paraan ng paglilinis ng sarili. Hanapin sa hanay B ang tamang deskripsyon ng mga larawang ito. Isulat ang titik sa tabi ng bilang. Ngayon ay sagutin naman natin ang mga sumusunod. Una, ano-ano ang mga kagamitan at consumable at gamit ito sa pangangalaga ng sarili? Pangalawa, paano ko mapapangalagaan ang aking kagamitan at mga kagamitan ng ibang tao? Pangatlo, paano ko isasagawa ang mga paraan sa pag-aayos at pangangalaga ng aking sarili? Pang-apat, paano ko ipakikita ang tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Mahusay! Ngayon, ano-ano ang aking mga hakbang para maipakita ko ang aking pagrespeto sa aking pagdadalaga o pagbibinata at sa kapwa ko? Paano ang pagpili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? At bakit ko bibigyang pansin ang mga batayan sa pagpili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Mahusay mga bata! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Isulat ang go kung tama at stop kung mali. Ang sinasaad ng pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa tabi ng bilang.
Day 2. Basahin at unawain ng maayos ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa patlang ang iyong sagot. Magagawa mo na bang alagaan ang iyong sarili tulad ng paglilinis at pag-aayos tuwing pumapasok sa paaralan o di kaya kung may pupuntahan o may lakad ang pamilya? Paano mo ito magagawa? Kailan mo ito ginagawa? At gaano mo ito kadalas gawin? Mahusay! Ngayon ay isulat sa patlang ang tamang deskripsyon ng larawan. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Habang nanunood ang mga mag-aaral ng demonstrasyon at pagtatalakay ng guro, kinakailangang magtala ng mga ito ng mga paraan at hakbang sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili para sa pagbabalik, pagpapakita, o return demonstration. Ngayon, ating talakayin naman ang mga hakbang sa paglilinis ng binti at paa. Una, basain ang mga paa at binti. Pangalawa, pahira ng sabon ang malinis na bimpo at ikuskos sa mga binti at paa. Bigyan pansin ang likod ng tuhod o alak-alakan, bukong-bukong, talampakan at pagitan ng mga daliri ng paa. Pangatlo, banlawan ang mga binti at paa ng malinis na tubig. Pang-apat, kung ang mga paa ay pawisin at may di kanais-nais na amoy, ibabad sa maligamgam na tubig na may kaunting asin pagkatapos linisin. Panatilihing nakababad ang mga ito ng 15 minuto. At pang-lima, punasan at tuyuing mabuti ng malinis at tuyong tuwalya o malinis na lumang damit ang mga binti at paa. Nakapagdudulot din ng maginhawang pakiramdam at mabangong amoy ang paggamit ng foot powder pagkatapos linisin ang mga paa. May mga panahon na mas kailangan maghugas ng kamay upang maproteksyonan ang kalusugan. Dapat maghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng palikuran, bago at pagkatapos makasama ang mga may sakit, bago maghanda ng pagkain, maghain o kumain, matapos bumahing, umubo o suminga, matapos humawak ng hayop o dumi nito, at matapos humawak ng basura o anumang maruming bagay. Narito rin ang pangangalaga sa mga kuko. Ang mga kuko ay dapat panatilihing maigsi at malinis. Ang mahahaba at maruruming kuko ay nakapagdudulot ng sakit. Gumamit ng nail cutter sa pagputol pagkatapos maligo. Gupitin ang mga kuko sa paa ng padiretso upang hindi tumubo ng pailalim at maging sanhi ng ingrown toenail. Huwag itulad sa paggupit ng mga kuko sa kamay na sinusundan ang hugis ng daliri. Tanggalin ang mga duming nakaipon sa ilalim ng kuko. Gumamit din ng nail file o pangkikil ng kuko upang maging maayos ang hugis at kuminis ang gilid ng kukong ginupitan. Gamitin din ang nail brush para sa pagtanggal ng mga duming sumisingit sa loob ng kuko. Pagkakaroon ng sapat na pahinga at tulog. Magpahinga kung hapon na ang katawan. Umupo ng tahimik sa isang lugar at mag-relax. Maaari ring pumikit o matulog ng bahagya. Ang lumalaking batang tulad mo ay nangangailangan ng humigit kumulang 8 hanggang 10 oras na tulog gabi-gabi. Mainam matulog sa takda at parehong dami ng oras upang maging alerto at masigla sa araw. Pagtanggal ng dumi sa katawan. May takdang oras ang pagdumi para sa bawat individual, maaaring sa umaga o sa gabi. Naiiba ito sa bawat tao. Magiging regular ang pagdumi kung uugaliin ang mga sumusunod. Una, uminom ng humigit kumulang 8 basong tubig o fruit juice araw-araw. Pangalawa, kumain ng gulay at prutas araw-araw. At pangatlo, gawing regular ang pag-eehersisyo. Igalaw ng mabuti ang iba't ibang bahagi ng katawan. Tandaan na ang pagpapawis ay isang paraan upang matanggal ang dumi ng katawan. Pagkatapos ng paglalaro,
pag-eehersisyo at iba pang gawaing pisikal o kapag napainit ng panahon, ang tao ay pinagpapawisang mabuti. Dahil dito, kailangang maligo o maghilamos upang luminis ang katawan. Ang ihi ay isang likidong dumi galing sa katawan. Huwag pigilin ang pag-ihi. Umihi sa inodoro o urinal. Tumulong sa kampanya laban sa pag-ihi sa kung saan lang gaya ng bakod, pader o sa punong kahoy. Ngayon, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng role play o pakitang gawa. Pagbabalik, pagpapakita o return demonstration. Mga simpleng paraan ng paglilinis ng buhok, mga mungkahing hakbang sa pagsasepilyo ng ngipin, mga hakbang sa paglilinis ng binti at paa, pangangalaga sa mga kuko, at pagtatalakay o pagkakaroon ng sapat na pahinga at tulog at pagtanggal ng dumi sa katawan sa pagsasagawa ng mga paraan sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Narito ang panuto. Una, bumuo ng pangkat na binubuo ng 4 o 5 miyembro. Pangalawa, ihanda ang mga kagamitan o consumables para sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. At pangatlo, isagawa ang mga hakbang sa wastong paraan ng panliligo, mga simpleng paraan sa paglilinis ng buhok, mga mungkahing hakbang sa pagsisipilyo ng ngipin, mga hakbang sa paglilinis ng binti at paa, pangangalaga sa mga kuko. Talakayin ang mga dapat tandaan sa pagkakaroon ng sapat na pahinga at tulog at pagtanggal ng dumi sa katawan. Paano magkakaroon ng sapat na pahinga at tulog? Sa ano-anong paraan natatanggal ang mga dumi sa ating katawan? At ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa pagtanggal ng dumi sa ating katawan? Maaaring magtanong ang guro pagkatapos ninyong magpakita ng role play, demonstrasyon at pagtatalakay. At pangalawa, gamitin ang mga rubrics para sa mga gawain. Ngayon, narito ang isang gawain. Panuto, lagyan ng check kung tama ang isinasaad ng pangungusap at hayaan na lamang kung mali. Karagdagang gawain, lagyan ng check ang hanay A kung ginagawa mo ang mga sumusunod at X sa hanay B kung hindi. Isulat ang sagot sa tamang hanay. Day 3. Sa inyong palagay, ano ang dapat taglayin ng mga nagbibinata at nagdadalaga upang mapangasiwaan ang sarili sa pagharap ng iba't ibang suliranin? Ipaliwanag ang kasabihang ang pagmamahal ay karapatan, gampanin at kalayaan ng bawat isa. Ngayon ay tukuyin ang elemento ng tunay na pag-ibig. Ayusin lamang ang pinaghalong salita at gawing gabay o palatandaan ang kahulugan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ngayon ay ating talakayin naman ang naipakikita ang tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Una, tumayo ng matuwid, itaas ng katamtaman ang ulo, at huwag hayaang bumagsak ang balikat. Pangalawa, iliyad ang dibdib, pagpantayin ang mga balikat, at patatagin ang tiyan at balakang. Pangatlo, panatilihing nakatuwid ang likod, kapantay ng batok at ulo. Pang-apat, ilagay ang isang paa sa bahagyang unahan ng kabilang paa nang nakaanggulo ng bahagya sa pangnasa likuran. At panglima, ilagay ang pantay na bigat ng katawan sa dalawang paa.
Narito naman ang mga hakbang sa maayos na pag-upo. Una, idikit ang binti sa likod ng upuan upang malaman kung nasa tamang layo ang kinalalagyan nito. Pangalawa, umupo ng dahan-dahan sa gilid ng upuan, habang ang likod ay pinananatiling tuwid. Pangatlo, dahan-dahan itulak ng patalikod ang katawan at sumandal ng nakalapat ang balakang sa sandalan. Pang-apat, ilapat ang mga paa sa sahig at ilagay ang mga kamay sa kandungan. At panglima, panatilihing tuwid ang katawan kahit ang silyang inuupuan ay walang sandalan. Narito naman ang hakbang sa maayos na paglalakad. Una, ibaluktot ng bahagya ang mga tuhod habang pinananatiling tuwid ang katawan. Pangalawa, hayaang gumalaw ang balakang habang naglalakad, subalit iwasan ang labis na paggalaw. Pangatlo, ihakbang ang mga paa ng katamtamang layo at panatilihing magkaagapay ang mga ito habang naglalakad. Pang-apat, ilapat ng dahan-dahan ang sakong sa sahig habang iniiwasang lumikha ng ingay habang naglalakad. At panglima, hayaan ang malayang paggalaw ng mga kamay at braso ng salitan sa tagiliran habang naglalakad. Ngayon ating talakayin naman ang paggamit ng magalang na salita. May iba't ibang magagalang na salita na maaaring gamitin sa bawat sitwasyon. Una, pagbati. Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Magandang gabi po. Pangalawa, ang paghingi ng pahintulot o maaari po ba? Pwede po ba? Pangatlo, kapag nakikipag-usap sa nakatatanda, tulad ng paggamit ng po, opo, hindi po. Pang-apat, pantawag sa nakatatanda, tulad ng kuya o ate, manong o manang, lolo o lola, at tito o tita. At panglima, iba pang magagalang na salita tulad ng maraming salamat po, walang anuman po, tao po, at mawalang galang po. Pagkain ng masustansyang pagkain. Dapat kumain ng 3 beses sa isang araw upang matugunan ang mga pangangailangan ng katawan. Kumain ng mga madadahon at mabeberdeng mga gulay at prutas. At kuminom ng gatas upang magkaroon ng matibay na buto at makinis na kutis. Iwasan ang sobrang pagkain ng candy, tsokolate, soft drinks at iba pang pagkaing matatamis. Pag-eehersisyo. Kailangan ang regular na ehersisyo para sa magandang pangangatawan. Makakatulong ito upang makatulog ng maayos, maging masigla, manatiling malakas ang buto at kalamnan, mapanatili o maabot ang tamang timbang. Ngayon, ang klase ay mapapangkat at ang bawat grupo ay magkakaroon ng 4 hanggang 5 miyembro. Punan ng mga salita o parirala ang mga kahon kaugnay sa ibibigay na tanong. Pipili ang guro ng mga pangkat na mag-uulat ng kanilang gawain. Ilalagay ang ibang gawain sa answer corner ng silid-aralan. Narito ang gabay na tanong. Sa mga anong paraan ninyo ipakikita ang mga tamang pagkilos ngayong kayo ay nagdadalaga at nagbibinata? At bilang nagdadalaga at nagbibinata, bakit kailangan ang tamang pagkilos? Manood at matuto. Habang nanonood ang mga mag-aaral ng demonstrasyon at pagtatalakay ng guro, kinakailangan magtala ng mga ito ng mga paraan at hakbang sa pagpapakita ng tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata para sa pagbabalik o pagpapakita o return demonstration. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? At pangalawa, paano ipinapakita ang mga tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Ngayon ay kompletuhin natin ang mga sumusunod.
Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng role-play o pakitang gawa o pagbabalik pagpapakita o return demonstration tungkol sa maayos na pagtayo, pag-upo, paglalakad at pagyuko, kasama ng paggamit ng magalang na salita, pagkain sa masustansyang pagkain, at pag-ehersisyo. Narito ang panuto. Una, bumuo ng pangkat na binubuo ng 4 o 5 miyembro. Pangalawa, ihanda ang mga kagamitan para sa pagpapakita ng tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. At pangatlo, isagawa ang mga hakbang sa wastong paraan para sa maayos na pagtayo, pag-upo, paglakad at pagyuko, kasama ang pagtalakay sa paggamit ng magalang na salita, pagkain sa masustansyang pagkain, at pag-ehersisyo. Narito naman ang mga gabay na tanong. Una, ano-anong magalang na salita ang gagamitin sa iba't ibang sitwasyon? Pangalawa, ano-anong mga masusustansyang pagkain ang kakainin? Pangatlo, ano-anong benepisyo ang nakakamtan sa pag-eehersisyo? Pang-apat, maaaring magtanong ang guro pagkatapos ninyong magpakita ng role-play, demonstrasyon at pagtatalakay. At pang-lima, gamitin ang mga rubrics para sa mga gawain. Day 4. Bakit mahalagang matutunan ng nagbibinata at nagdadalaga ang mga pamantayang asal sa pakikipagkapwa? Tandaan, sa panahon ng pagbibinata at pagdadalaga, marami kang maaaring maranasang suliranin katulad ng mga sitwasyon sa ibaba. Basahin ang mga sitwasyon at tanong. Ibigay ang angkop na sagot sa tanong. Sitwasyon. Si Roy ay kaibigan mong mayroong ugali na kinakausap lamang ang kanyang mga kaibigan kapag siya ay may kailangan dito. Halimbawa, ay manghihiram ng pera o gamit o kaya ay tuwing magpapatulong lang sa mga takdang aralin kung kaya siya ay walang maituturing na matalik na kaibigan. Bilang isang kaibigan, ano ang maipapayo mo tungkol sa ugali ni Roy? Nakapipili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Ito ay tatawaging hulaan mo. Magbibigay ang guro ng mga katanungan kaugnay sa mga damit na isinusuot batay sa isang okasyon o panahon. Tatawag ang guro ng mag-aaral na huhula nito. Na ipakikita ang tamang pagkilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Pangalawa, paano ang pagpili ng mga angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Pangatlo, sa bawat batayan sa pagpili ng mga angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, ano-ano ang mga halimbawa nito? At pang-apat, bakit pinipili ang mga angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Narito naman ang isang gawain. Narito ang pamantayan. Para sa paggamit ng Venn diagram, igrupo ng guro ang klase sa 4 o 5 na grupo. Ang bawat grupo ay bibigyan ng tig-iisang kalahating Manila paper na may Venn diagram at pentel pen. Ngayon, batay sa mga impormasyon na inyong ibinigay, ilagay sa table o chart na naglalaman ng mga angkop na damit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Isulat o ilagay ang mga angkop na damit na ginagamit kapwa ng nagdadalaga at nagbibinata sa gitnang parte ng dalawang bilog.
Ilagay o isulat ang mga pananamit na ginagamit ng babae at lalaki batay sa ininagay sa kategorya. Pangkatang kasuotan. Magkakaroon ng pangkatang gawain at bawat grupo ay bubunot ng okasyon o panahon. Ihahanda ng bawat grupo ang mga angkop na kasuotan at ipaparada sa loob ng silid-aralan. Pagkatapos, sasagutan ang bawat grupo ang tanong. Paano nakapipili ng angkop na pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? At bakit iniaangkop ang pananamit sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Narito ang rubric sa pagpupuntos. Salamat sa pakikinig. End of week 2. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!